Marinas, Cavite. Sumuko naman ang suspect matapos ang mahigit 5 oras na negosasyon. Sa detalye, may live report si Salima Refran. Salima? Kaya isang patay habang 2 sugatan namang hostage ng higit 5 oras ang isang lalaking nasa impluwensya umano ng ilegal na droga dito sa Dasmariñas, Cavite. Ito ang dinatnan naming tagpo rito sa barangay Dato Ismael sa Dasmariñas kaninang pasado 2:00 sa madaling araw. Ang lalaking na kilalang sina Sir Arobinto, hino-hostage ang nakababatang kapatid na si Alay Salef. Bago nito, nabaril at napatay umano ni Sir ang isang babaeng guro na si Delma Saldanya bandang 5:00 ng hapon. 7:00 na nagbanta na siyang sakta ng mga nasa loob ng bahay ng kapatid gamit ang 2 kalibre 45 baril. Ang pinsan si Sandeto, tumakas pasado 11:00 ng gabi pero nabaril sa may tiyan. Binaril din ng kapatid na si Alay Salef sa paa. Kumalma lamang si Sir nang masunod na mga hiling ng mga negosyador at makausap na mga kaanak. Maya-maya, isinuko ni Sir ang kanyang mga baril. Di kalaunan, pinakawalan din niya ang kapatid na agad dinala sa ospital. Ilang minuto lang, mapayapang sumama sa pulisya si Sir. Agad siyang dinala sa ospital para ipamedikal. Walang rason na pinatay niya yung tao, yung babae. Kaya kami nagtataka kung bakit ganon. Pero nung magtanong-tanong kami dito kanina, ang sabi ito daw kasi talagang parang may diferensya na sa ulo dahil sa madalas gumamit ng shabu. Nakikita niyo naman kanina habang nilalabas, hindi pa rin siya normal eh. So, yun lang siguro, malakas lang yung loob namin na umakyat. At nakita naman namin na parang kampante na siya dahil nandun na yung asawa niya at saka yung anak niya. Reyes sa ngayon nananatili dito sa Dasmariñas Police. Si Sir, patong-patong na reklamo ang kanyang kakaharapin. At yan ang unang balita mula dito sa Cavite. Rhea? Maraming salamat, Salima Refran. Isang pulis Maynila ang patay matapos umanong aksidenteng mabaril ang sarili. Narito ang exclusive report ni Rida Reyes. Di na umabot ng buhay sa ospital ang isang pulis Maynila matapos umano nitong aksidenteng mabaril ang sarili. Sa kwartong ito ng kanyang kaibigan sa Tondo, nagtapos ang buhay ng 35 anyos na si PO3 Angelo Agulto kahapon. Tumangging humarap sa kamera ang kaibigan ng biktima. Lumalabas naman sa inisyal na investigasyon ng MPD Homicide Division. Wala namang nakalagay na magazine dun sa ibig sabihin natanggalan niya na. Siguro nung during na kakalasin na sana niya yung baril para linisin niya, hindi niya napansin na meron pa pala naka-chamber load na may nakapasok pang bala dun sa chamber nung baril. Bagamat naniniwala ang otoridad na aksidente lamang ang nangyari, patuloy pa rin daw nitong iimbestigahan ang pangyayari. Nung nireview natin yung mga gamit niya, yung cellphone niya, wala namang iniwan na suicide note. Usually pagka ganyan, mag-iiwan ng mga feelers yan walang ganun Hindi nakita yung biktima ng pagkabalisa bago mangyari. Upbeat nga siya kasi nga birthday niya nga ngayon Maging mga tauhan ng MPD Station 11, walang nakikitang dahilan para kitilin ni Agulto ang sariling buhay. Mahigit 7 taon na sa serbisyo si Agulto. Siguro aksidente yung nangyari sa kanya Wala kaming nakikitang dahilan para kung namamatay siya ng ganun kaaga. Masayahin naman siyang tao Para sa unang balita, Rida Reyes reporting. Sa Araneta Central Bus Terminal, nagsisidatingan na ang mga bakasyonista na uuwi sa kanilang probinsya. Nagpaalala naman ng mga otoridad para sa ligtas na pagbiyahe ngayong Semana Santa. May live report si Lala Roque. Lala! June, tama, unti-unti nang dumadami yung mga tao dito sa Araneta Center Bus Terminal. Ngayon kasing 7:00 na umaga, babiyahin na yung mga palete. Mamaya namang 8:00 na umaga yung mga Patacloban. Samantala yung mga parating naman dito mula sa Bicol, papunta sa Maynila ng mga bus. Noong mga nakaraang araw ay naging abirato dahil nagkaroon ng paggawa ng kalsada sa may Pagbilao, Quezon. Ang mga 5 oras sila natatraffic. Pero ngayon, ayon dun sa mga bus driver na nakausap natin, ay naging maayos na daw at tinambakan na lang yung kalsada na ginagawa dun pansamantala
pansamantala para hindi na magkaroon ng aberya. Kaya ngayon mga 30 minutes na lang daw sila natatraffic. Kaya naman yung pag-itindi ng mga bus dito ay hindi naman sobrang nade-delay. Samantala, June, kaugnay pa rin ng paghahanda natin sa Semana Santa. Siyempre, yung mga motorista, marami na nagpaplano, weekend na, at meron din tayong paalala sa kanila para sa kanilang ligtas na biyahe. Kasama natin ngayon si Police Superintendent Enwin Day Butaca ng spokesperson ng Highway Patrol Group ng PNP. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga, sir. Ito, papaliwanag na ho natin. Meron tayong tinatawag na blow baguettes. Noong una po kasi blow bag lang yon, pero nadagdagan na. Siguro kayo na po magpaliwanag. Una po yung letter B as in for brakes. Yes, yung B ng blow baguettes, no, yung B is for brake, no, stands for brake. Kailangan tingnan mo yung brake fluids, saka yung mechanical parts ng brakes mo kung maayos, no. Tapos yung sumunod dito yung lights. Importante yan, lalong-lalo na tag-ulan ngayon. Kailangan gumagana yung headlights mo. Tapos lahat ng lights, yung signal lights, no? Especially yung flasher. Tapos yung O stands for oil. Kailangan nasa level siya nung tama yung oil ng sasakyan mo para hindi kumatok yung makina, lalong-lalo na kung malayo yung biyahe, no? Tapos yung water, kailangan may tubig yung radiator. Kung pwede, ilagyan mo ng coolant na tinatawag, no? Yung parang additive yun, nilalagay sa tubig para tuloy-tuloy siyang malamig, no? Tapos yung battery, especially yung battery, lalo na kung mahaba yung biyahe mo, bago ka umalis, kailangan ipa-check mo rin, no? And yung hangin ng sasakyan, yung A, yung air, pumunta ka sa isang service station, bago kayo bumiyahe, pwede nilang tingnan yun, no? May gauge sila. Tapos yung ating gas, of course, hindi ka alis ng dapat may laman yung tangke mo at tama-tama. And yung sinunod natin, yung dinagdag natin yung ETS, yung engine. E stands for engine, kasi kailangan makita mo kung kondisyon yung makina. Baka mamaya bumiyahe ka, meron palang sira yung makina mo. At kung may mekaniko, pwede mo ipadaan, no? Patingin. Tapos yung T stands for the tires, no? Tingnan mo, baka mamaya yung tires mo yung kalbo na, yung hindi na maayos, no? Kasi dumudulas lang, lalong-lalo na kung maulan at madulas yung kalye. And of course, yung pinaka-last natin is yung self. Kasi yung driver natin is kailangan talaga, may lisensya siya, meron siyang dapat maayos, hindi siya nakainom, hindi siya inaantok, at talagang nasa kondisyon siya para magmaneho. Okay, ito po, nasabi na natin, paano naman yung paghahanda sa mga sasakyan. Pero yung mga bumabiyahe, minsan meron tayong mga masasamang loob na yung pag naka-stop, ay biglang binubuksan. Ano ba nga paalala natin sa mga motorista? Okay, sa mga kababayan natin, lalong-lalo na may mga sasakyan or yung bumibiyahe sa mga buses, no? Kung bumibiyahe sila at may sasakyan sila, isara nila yung lagi nakalock yung kanilang mga pinto, no? And huwag silang tumigil sa mga alanganin na lugar, huwag silang magsakay ng mga strangers, no? Na nadadaanan nila. Tapos yung mga sumasakay naman sa bus, mas maaga ka sa terminal, tapos huwag kang nagsusot ng mga alahas. And you put the numbers of the police dun sa iyong cellphone, i-program mo yung 117, yung PNP text 2920, and yung sa Highway Patrol Group, yung hotline namin is 906-304-7375. 5375, I mean. Thank you. Maraming salamat po. Yan po si Police Superintendent Edwin Butaca na ang spokesperson po ng Highway Patrol Group. At yan ang latest mula naman dito sa Cubao. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Lala Roque. May dugong Pinay na si Jessica Sanchez muling pinahanga ang judges ng American Idol. At sa isang panayam, nagpasalamat ang dalagitang singer sa lahat ng kanyang fans, pati